Welcome back sa Tito Manny TV. Ang topic po natin ngayon ay tungkol dun sa ginawang scripted na hearing dyan sa Senado kung saan napakadami pong mga netizens ang nagsasabing ito ay sarswela lamang at ito ay ginawa lang para siraan si President Bongbong Marcos. Kung napanood nyo po yung hearing, mapapansin nyo po talaga. Iba po yung style dito ni Senator Bato de la Rosa. Pinabayaan niya magsalita si Morales. At may mga taga-pideya po doon na sinasabi na nila na hindi totoo ang mga testimonya ni Morales, pero sa mga salita pa lang ni Bato de la Rosa ay mas naniniwala siya kay Morales. Alam niyo naman na ang taong bayan, lalo na po yung majority ng mga Pilipino na bukas na po ang isip at alam na po natin na hindi tayo basta-basta maniniwala sa mga drama, sa mga palabas ng mga politikong ito. E dyan po halatang halata si Bato de la Rosa na pinapanigan niya si Morales. Kahit na napaka-questionable po ng background nitong si Jonathan Morales. Balita nga ngayong araw na to naniwala si Bato de la Rosa na hindi daw fabricated yung dokumento ni Morales. Kahit na kinokontra na ng mga taga-pideya na hindi totoo yan, mas naniwala si Bato de la Rosa na totoo yung sinasabi ni Morales. Although ang bawi naman niya, hindi naman daw porke ikaw ay nandun sa pre-operation, guilty ka na kagad. Well, totoo nga naman yon. Kasi yan ay sinosurveillance ka pa. Hindi po nangangahulugan na ikaw ay guilty. Pero yung pong pananalita ni Bato de la Rosa ay parang you are linking President Bongbong Marcos na dito sa drug issue na yan. Sabi ko sa inyo mulat sa yan. Mula pa nung pinakalat ni ex-President Rodrigo Duterte na may isang presidentiable na gumagamit ng cocaine. Hanggang ngayon, tinan nyo yung timeline, hindi na po nawala yung issue na yan ng drug use. Dahil talaga pong gagamitin nila yan para pabagsakin si President Marcos. Sa tingin nyo magtatagumpay sila? Hindi po. Unang-una, itong polvoron video na to. Ilang buwan pinakalat ni Maharlika na merong polvoron video. Binantaan pa niya si President Bongbong Marcos na dapat siya daw ay mag-resign na, bumaba na sa pwesto, bago pa kumalat yung polvoron video. Kahit na sinabi na ni former President Rodrigo Duterte na walang polvoron video dahil kung meron yan, matagal na yang lumabas. Pero hindi po tinantanan ni Maharlika yan. Dire-diretso po ang pagmamind condition niya sa taong bayan na merong polvoron video. Nung nagsalita si Morales na walang video, although ang sabi niya may pictures naman daw ngayon. Kung yung video nga ang tagal-tagal na hindi pa nila maipalabas. Ngayon, pictures naman daw. Mas madaling pekein ang pictures. So, sino ang maniniwala dito kay Morales? Ikaw ba? Or kayo, kung magpa-pot session kayo, magkukuhanan ba kayo ng pictures? At kung meron man pictures, paano makukuha ng pideya yon? Unless meron palang espiya sa loob ng pot session at nagkunwaring nakikipag-pot session kanila Bongbong Marcos at kay Maricel Soriano daw. Bobo at tanga ba yung mga nagpa-pot session na magpapakuha sila ng picture or ng video habang sila ay nagse-session? Isip-isip naman tayo, sinong hunghang na drug addict ang magpapakuha ng video or picture? Nagko-cocaine kayo, busy-busy kayong sumisingot tapos may kumukuha ng video? At kung meron man video, sino ang kukuha nun? Meron ba kagad nag-isip na maghuhudas para ipadala sa PIDEA yung video na yon? O ngayon, walang polvoron video. Ano ang masasabi ni Maharlika ngayon? Although, sigurado po yan, may maggigiit pa rin. Baka sabihin naman nila, hindi naman po si Morales ang source ng polvoron video. Ibang tao po ang may hawak ng polvoron video. Sigurado yan. Dahil hindi po sila titigil dyan sa drug issue na yan. Talagang gagamitin po nila yan para ibagsak si President Bongbong Marcos. Pero sa panahon po ngayon, kukunti na lang po ang mapapaniwala ninyo. Kung yung polvoron video na yan ay inabot na ng buwan or may taon na yata wala silang maipakita. Kahit na sinasabi ng mga alipores ni former President Rodrigo Duterte, may mga abogado pa nga sinasabi nila, nakita daw nila yung video, hindi lang nila maipalabas kagad dahil ito ay sensitive issue. O ngayon, itong sinabi ni Morales, walang video pero may pictures.
Ano naman kaya ang gimmick nyo para gamitin yung pictures na yon na kesyo nag-cocaine si President Bongbong Marcos? Kasi ngayong umaga nakita ko sa balita na umayon itong si Bato de la Rosa na hindi fabricated. Ibig sabihin, totoo yung hawak na dokumento ni Jonathan Morales. Ganun-ganun na lang ba kasimple yun? Hindi ba kung mag-iimbestiga kayo, kailangan magpatawag kayo ng eksperto? Yung ba tinatawag na forensic expert para malaman kung totoo yung papel o yung dokumento. Hindi porke sinabi ni Morales na totoo yan, maniniwala kagad si Bato de la Rosa? At ano ang punto ni Bato de la Rosa? Dahil daw dun sa mark ng puncher. Yung mark ng puncher, nakita ni Bato at doon naniwala siya na authentic at hindi fabricated yung dokumento. Bakit hindi tinanong kung bakit walang control number? Bakit hindi tinanong bakit ang pangalan Bonghit? Hindi yung buong pangalan. Siyempre, pag dokumento po yan, dapat yung full name nung target ninyo ang ilalagay doon. Hindi ba alam ni Morales ang full name ni President Bongbong Marcos? At ang nilagay lang doon ay Bongbong Marcos at Bonghit. Parang gano'n na nakalagay sa dokumento eh. Bakit walang question doon? Tapos, yung araw na inilabas yung dokumentong yun is a Sunday. Sinabi ng mga testigo ng PIDEA na walang pasok nung Sunday, paano magkakaroon ng pre-op yun? Kasi sinasabi ni Morales, alam daw ng buong PIDEA. So kahit na anong kontra ng mga taga-PIDEA na sinasabi nilang kasinungalingan na sinasabi ni Morales, mas pinaniwalaan ni Bato de la Rosa si Morales. Dahil ang sinasabi niya diretso daw ang salita. Walang kagatol-gatol. Yung mga taga-PIDEA ba? Ganun din naman sila. Diretso din ang salita nila. Mas marami yung mga taga-PIDEA nagsasabing kasinungalingan ang sinasabi ni Morales. At hindi tayo pwedeng basta-basta maniniwala na may hawak siyang dokumento na siya ang gumawa nun. Maniniwala tayo kagad. Sa ganyan mga kaso po, kailangan natin ng eksperto. Magpatawag ng forensic expert para mapatunayan kung totoo yung dokumentong hawak ni Morales. So, masisisi ba natin ang taong bayan kung sabihin nilang sarsuela lang at scripted yung Senate hearing na ginanap sa Senado? Sabi ng iba, paano naman nung nagalit si Bato de la Rosa kay Maharlika? Scripted pa rin ba yun? Well, ang dami pa rin nagsasabi. Oo, kasama yan sa script. Para nga naman masabi na hindi bias si Bato de la Rosa at pinakikinggan niya yung bawat panig. Pero obviously, nakikita po natin, well, siguro tayo lang yun, ako lang siguro yun. Nakita ko na mas panig si De La Rosa kay Morales. Ganun na lang basta-basta. Pero siyempre, meron din namang kumwestiyon dito kay Morales. Ito pong si Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers. Kinwestiyon niya yung credentials nitong former anti-drug operative na inimpitahan ng Senado. Kasi paano nga tayo maniniwala sa isang witness na questionable ang credentials? Tapos sinabi pa pala ni Morales na siya ang nagproseso ng dokumento at sinabi niya legitimate daw yun pero hindi niya alam kung sino ang nag-release ng files. Pwede ba naman yun? Yun ang dami mga testimonya si Morales na questionable. At isa pa, nagtataka si Barbers bakit si Morales ang inimbitahan sa Senate hearing samantalang yung hearing was supposed to be about the drug bust in Batangas. Katakataka talaga eh. Ang pag-uusapan dapat doon, yung nagganap na drug bust dyan po sa Batangas, bakit biglang kumambyo kay Morales? So, ano ang iisipin ng taong bayan? Bakit biglang napunta kay Morales yung Senate hearing samantalang hindi yung dapat ang pag-uusapan? So, dapat ba tayong maniwala basta-basta kay De La Rosa nang sinabi niyang hindi fabricated yung dokumento ni Morales? At masisisi ba natin ang taong bayan para sabihin nila na sarsuela lang yan? Talagang yan ay gimmick, yan ay scripted lang para lalong siraan si President Bongbong Marcos at idiin diyan sa drug issue na yan. Na simula't simula pa lang, ito lagi kong sinasabi, ako naniniwala, although ito ay opinion ko lang, na umpisa pa lang ng kampanya, parang yan ay planado na. Inumpisahan sa pagkakalat ng balita na merong isang presidentiable na gumagamit ng cocaine. Na hanggang ngayon, yun ang sinasabi nila. Na tuwing merong prayer rally or peace rally ang mga Duterte, lagi nilang sinasabi na meron tayong presidenteng drug addict. Na hanggang ngayon, umabot dito sa Senate hearing.
na basta pinaniwalaan ni Bato de la Rosa itong si Morales na dapat mas masusing investigasyon muna ang gawin. At tulad nga na sinasabi ng iba, magpatawag ng mga forensic experts para malaman kung totoo at legit yung dokumentong hawak ni Morales. Kayo po, naniniwala ba kayo sa Senate hearing na ginawa ni Bato de la Rosa? At sa galit nga ni Senator Bato, ipinatawag niya si Maharlika sa susunod na hearing sa May 7. A-attend naman kaya si Maharlika? Dapat pumunta siya. Titingnan natin dahil sinabi ni Bato de la Rosa na pag hindi dumating si Maharlika ay baka mag-issue sila ng warrant of arrest. Well, dyan natin malalaman kung lahat ng ito ay sarswela lang at gawa-gawa lang para lalong idiin ang ating presidente dyan sa drug issue na yan. Na kahit noon pa, bago pa lang mag-umpisa ang eleksyon, ay nagpa-drug test na ang ating presidente. Pero ayaw nilang maniwala dahil gusto nilang pitpitin si President Bongbong Marcos at paniwalain ng tao na meron tayong presidenteng bangag at gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues. Agyaman at unay, maraming salamat po.